final ng unit. Si unit, wala ko kayo magiging problema dyan kasi once may nagustuhan si buyer, pag-iinit at unit. Kung anong putol nyo o available pa, ipapag-go ko na yan sa inyo. Pag ginawa ko po yan sa inyo, i-hold ko na po yan sa inyo. Okay, nawala ko kayong holding fee. I-hold ko po yan. Hanggang sa it's either, wag lang po talaga, kailangan lang po, ma-reserve kagad din sa akin. Kasi, pag may naghanap kagad ng yun, hindi ko siya pwede bayong ng ama. Aantay ko kailan ng ang open house. May agreement po kami niya ni Sir Bernie at saka po Ate Ellen, pag-usapan natin pagdating lang naman doon sa reservation. Kung sakali po na Sige, para lang agad-agad mai-reserve. Kasi at least may block ko na kagad. Diba? Wala na akong maidadahilan pa. Hindi ako guilty doon sa ibang brokers na naghahanap. At gusto yung unit, hindi ko binibigay. Tapos biglang hindi naman pala itutuloy. Ganun lang tayo. Ganun lang ako kaano. Pag open, pag hindi. Ganun lang po ako kaano sa inyo. Sige. Okay. Ulit po yung ating project. So, nakita niyo naman, diretso ko na Nakita niyo naman siya sa entrance gate natin. And ang model house po ng Olive ay Ruby. Dalawa lang yan, Ruby Deluxe and Ruby. Sa kabila, may binuksan kayong unit na walang gamit. Yung po yung eksaktong turnover ni Ruby. Except lang po, kasama po mga ilaw niyan. Pati po yung sa parking, yung cover niyan, yung gate niyan, kasama yan. Yung tiles niyan, kasama yan. Yung likod lang ang hindi tiles, ang alam ko. Harapan lang po ang tiles niyan. Okay, tiles din ang ground floor niyan. May 2-story po sa taas. Si classic yan, yung regular natin. 2-story po yan, 2 bedrooms, yung po yung turnover natin. Okay? Tiles din po, tiles and ground, tiles din po ang second floor. Si Ruby Deluxe, ang difference lang yan, may powder room sa taas. Consider as dalawa na po ang toilet and bath. Pero sa taas, meron sa baba. Okay? Yun lang po ang difference nila. Pero ang turnover, ganun-ganun pa rin po ang turnover niya. Sige. Minimum, package range natin, 3.410 to 5M. Nagbabari lang po yung presyo, depende sa laki ng lote. Okay? Minimum lot natin, 50 square meters. So, ang bahay natin, pare-pareho yung 44. Okay. Si Ruby Classic. Pagdating naman po kay Ruby Deluxe, 50 kasi yung additional na CR. Mabilis ba ako? Ako pasensya po kung mabilis kasi alam ko seller naman lahat. Okay? So, pag may question lang po, okay lang po ako, taas lang kamay. So, si Ruby natin, Ruby regular, 44 square meters ang bahay. Ruby Deluxe natin, 50 square meters ang bahay. Okay? So, the idea lang, kung gaano ba siya kadami, 220 po ang residential ng Olive, 20 naman po yung commercial, pero sad to say, hindi na siya for sale. Oo, may nakabili na. Yung may-ari, wala. Hindi na daw po ibibenta. Ayan, dinannounce ko na sa inyo. So, huwag nyo na pong pagdasaan ng commercial. So, eto yan. Nandito po tayo sa area na to. Ang model house po natin na dress up, si Block 7, Lot 1. Amenities po natin, covered court, multipurpose, tapos playground na sa bandang dulo po ng subdivision. Okay, sa ngayon po ang update niyan, meron na po tayong tatlong na take out. Nagpa-punch list na lang. Hopefully, by next year, makalipat pa sila. Ang malakas po natin kay Olive, bank financing talaga. Kasi medyo mataas siya. Ano bang area? Area po nito po, 2.3 something sir eh. 2 hectares lang to eh. 220 units lang po siya na divided by 50 square meters. Parang ganun po. Pero, mamaya ng inventory. Sige, next na tayo. Lafayette. So at least may idea po kayo. Ito po ang ating project sa Barangay Santa Anastasia, Batangas City. Na-tap nyo na po ba, Cavite? May nag-tripping na dito from Cavite, ma'am? Nag-PS na po. Kayo mismo. Ay, bait naman. Sige, si Lafayette po is, ang owner and developer po niya si AJ Mark Home Resources. Kanina po ay si Realty. Kay Batangas natin ay si Homes. Okay. So, ang model house naman natin kay Lafayette, we have Margaret Deluxe. Ayan po. Si Margaret Deluxe, 2-story na po yan, ang turnover natin. Parang ganyan din siya kay Ruby. Ganyan din po, pero mas pinasosyal lang ng konti si Ruby. Pero exact same turnover
din po yan, 2 bed. Sorry. Si Deluxe po, open lang yung second floor niya, walang partition. Sorry, wala tayong, 2 bed, wala tayong bedroom sa, sa Lafayette. Dito lang po tayo kay Oli. So, pag turnover natin ito kay buyer, may second floor siya pero open. Si buyer ang magpapa-second floor. Sorry, magpapa-partition. Nagugulat ako. So, ground floor po nito, tiles. Ang second floor po nito, plain cement. Pero may pintura na yun. Yes, may pintura na po ang turnover natin. Parang ganyan din po. Partition lang. Partition lang po ang wala. Plain cement na rin po yung white paint na rin po yung loob. May tiles na rin po siya. May cornisa, may ceiling na rin po yan. So, kulay na lang ninyo yung gusto yung ilalagay nyo dyan. As in, livable na livable naman na po talaga siya. 44 din po ang floor area nito. Pag 2-story po tayo, 44 po siya. 22, 22. Hindi ko na po inano yung loob. Ayan. We have Margaret single attached. Sige nyo pareho lang din po ni Deluxe. Ang difference lang naka-single. Okay? Margaret 1 and 2, na halos paubos na po. Ayan. Ito rin po yung pwede nating maging idea for Sycamore. Yeah. Margaret 1 and 2. Ang difference lang po niya ng Margaret 1 and 2, ang turnover po nila 1 bedroom. Si Margaret 1, provision for loft. Si Margaret 2, provision for second floor. Pero puro po sila 1 bedrooms ang turnover. Okay po ba? Ayan. So, may bago-bago po tayo sa phase 4 ng Lafayette. Vicky 1. Provision for loft din po ito. 1 bedroom din po ang turnover. So, lahat naman po ito, ipo-forward ko doon sa soft copy, sa GC na DHR. Dami kasi DHR natin. Pwede bang maano yun? Paano nyo gagawin yun? Isa na lang yung ngayong gumagana ngayon. Yun na yun. Opo, yung nasa Grand Olive. Okay. Okay, ate, pwede nyo gawin DHR /AJ Mark. Gawin mo na lang po. Para lahat ng project nandoon. Ate, diba? Pwede po tayo ng pag-ibig. Pwede po tayo ng pag-ibig dyan. So, si BQ1 po, turnover, provision for loft. High ceiling, 1 bedroom. Tapos, ang ground floor po niya, plain cement na. Plain white ang painting. And mayroon na rin po siyang ceiling. Ang expansion po yan, ang entrance pa rin ito. This one, sir? Saan pong entrance? Sa Lafayette? Opo. Opo, pagpasok niyo po ng Lafayette, yung kaliwang side. May malawak pa po doon sa kaliwang side. Pero ngayon, ongoing na po ang construction ni VQ1. Pwede niyo pong sadyain. Pero pwede mo sa... Yes. Ano po? Magbakod. Yeah, may provision po tayo sa fencing. Meron lang tayong mga guidelines na dapat sundin. So, pagdating naman po sa pagbabakod at sa mga improvements, inaalaw na EJ Mark maliban sa yung todo ng yung harapan, igagarahin niyo na po. Yung ibiberanda na. Kasi hanggat maaari, hanggat na kay AJ Mark po yung, alam niyo naman po yung housing po, di ba? Minimaintain pa natin. Pero yun lang, para lang hindi ma-disappoint si buyer natin, pwede naman yung mga gusto nilang gawin. Waiting nga lang, di ba? Opo, pero pag po si buyer, di ba, paglipat nila kay AJ, meron po, pwede sila mag-extend sa harap, sa gilid, sa likod. So, yung harapan po yung pinapayagan natin, isarado po itong harap, naka-covered, okay lang po yun. Pati po yung gilid niya pinapa-covered natin. Yung likod din yan, yes, pero meron lang siyang ventilation. Alam niyo po, yung nilalagay natin, at least may area lang po. O kahit grills lang, yun po. So, i-discuss naman more on yan kay buyer sa movie nila. Pero pagdating po sa improvements, go, pwede naman po. Meron lang tayong mga restrictions. Okay? So, sa package range po natin kay Lafayette, ayan, 1.2 ang regular. Meron pa ako niya sa inventory. Si 1.2, meron pa po tayong natitira. Kay Margaret 1. Tapos kay Margaret 2 po, 1.4. Si Margaret Deluxe po natin, starts ang package niyan, 2.6.
So 44 ang lote, ang bahay niya. 22 plus 22, 44. Then we have BQ1. Balik tayo dun sa regular cut niya na 36 square meters, then 22 square meters din po yung bahay niya. Provision for loft. Yan po yung aming Sycamore na tayo. So si Sycamore, ang location niya is Barangay Bulac, Santa Maria, Bulacan. From here po, 10 minutes, 5 to 10 minutes. So kung familiar kayo, Palmera, Star Mall, so madali po. Pag dito po actually po ako, pwede rin naman po kayong dumaan sa north, sa Santa Maria. Pero mas prefer ko si Quirino Heights, dito po, sa San Jose. Kaysa kay Santa Maria. Pero depende siguro kung saan kayo galing Oo, kaso lang, mabilis lang po doon, pero pagpasok po kasi ng Santa Maria, doon yung makitid ang daan. Oo, di ba tita? Maluwag nga sa North Express, pero pagpasok yung pa Santa Maria, tapos meron pang lugar na talaga yung muso na tinatawag ng crossing. So doon po yung medyo hassle. Unlike po dito kasi sa atin, kung aware na kayo kay sa Pagita, kay SM, yung dinadaanan sa looban. So lalo na pag natapos na si MRT, mas maluwag na talaga dito. Mas malapit talaga siya kay San Jose ang daan. Kaysa po ngayon. Kaya lang natin ginagamit sa Santa Maria, si Sycamore po kasi ay nahahati sa San Jose at Santa Maria, ang boundary niya. Yung property natin, hati siya. So, dalawa po yung nagmamayari sa kanyang barangay. Pero mas malaki ang cut ni Santa Maria, Bulacan. Kaya ang ginagamit na po natin is Santa Maria. Okay po. So, si Sycamore naman po is developed ni AJ Mark Land Holdings. So, this time po, lahat na po ng company ni AJ Mark meron na siyang project. Nag-ano na po yung depende po sa location. More on nagagamit po si Home Resources, Laguna, Batangas. Ganyan po. Si Land Holdings po at saka si Realty more on north naman siya. North area. So, we have BQ1 kay, pareho po. Pareho po ang ating model house kay Sycamore at kay Lafayette. Para hindi mo kayo mahirapan. Same turnover po meron tayo dyan. Okay. Ayun. So, turnover po niya, 1 bedroom, meron po siyang toilet and bath na tiled. Tapos po yung kitchen niya, kitchen sink lang wala po siyang cabinet sa baba, wala rin po cabinet sa taas. So, tiled din naman po yung kitchen niya, pero open lang po yung cabinet niya, kitchen niya. Meron din po tayong VK2. VK2 sa Sycamore. Ang difference nila, parang Margaret 1 and Margaret 2. Height lang po yan, ang difference. Kung si VK1, provision for loft, si VK2, provision for second floor. Okay. And, mayroon po siyang provision ng carport, malalaki po lote niya. So, pag na-turnover po si AJ, sinatado na yun. Nakita nyo, yung sa Lafayette po, halos simentado talaga lahat. Oo. Kaya, yun lang, yung mga mahilig sa halaman, di ba? Magtatanim-tanim na lang sila sa paso. Sige. Yeah, ganun din po turnover. Forward ko po yun sa inyo. Forward ko po sa inyo. So, yung package range natin kay Sycamore, regular lot natin ay 36 square meters kay Vicky. Ang price po niyan is 1.375. Ang end unit naman po natin ay from 64 up, then 22 pa. Loft type po siya ha. Provision for loft po yan. Kaya 22 lang. Si Vicky 2, mas malaki po yung lote niya, 50 square meters, pero same po ang bahay. Provision po ito ng second floor. Ito lang din po, pag sinabi natin provision for loft, light materials lang po ang pwedeng gamitin for improvements. Bakal, kahoy. Pag provision for second floor, nakaabang na po yan. Meron na po siya biga. Mas matibay na po yung pagkakabitan niya ng second floor. Okay tayo doon? Sige. Ayun. So, available units as of December, we have 19 units po sa Grand Olive Homes. Sa Grand Lafayette po is 272 units na lang po. Sa Grand Sycamore Heights, na na-open po ng
67, ang natitira na lang po is 203. Pero nasa 1.4 po yan. Yan. 1B pa lang po yung na-open natin. Kalahati pa lang po ng 1B yung nabenta. Ma'am, nandun ka, no? Nung mabilisan po yun, sobrang grabe talaga ako, nung karag-karag po ako. Kasi nakaabang na po lahat ng plano. Kaya talagang pigilan lang po na ano ko, ma'am. Nakaabang na po lahat ng plano for December 2, pero wala pa yung LTS. Wala pa po kami LTS. Si Sir Rizel at saka po si Sir RA, nasa Pampanga ng buong December 1. O, di ba? Pero lahat yun parang laban na talaga kami. Kasi kailangan na ituloy yung December 2. Pero talaga wala nang uwian sila hanggang hindi lumalabas yung LTS. Kasi po si AJ Mark, hindi po katulad ng ibang developer na ang lakas ng loob talaga magbenta mo lang magbenta kahit walang LTS. Development permit pa lang yata. Meron po ba kayong hawak na gano'n? Marami kami po takot. Takot po sila na magkaroon ng record sa government at mag-violate. Nakaranas po kami ng violation first time sa Singapore. Marami kayong nakita, di ba, mga announcement? Previously na wala pa kaming license, nagdano po kami. Na-violate po kami, hindi siya thousands, millions of dollars. Sobra po talaga. Kaya, wag ko lang po, sana sa susunod, talagang, first time kasi na-encounter ng mga previous nating, yung mga brokers natin na malalakas ang loob. So, nakatikim talaga po si AJ Mark ng isang bonggang-bonggang penalty kay Disco. Diba? Bonggang-bongga talaga. Kaya yung kahit po, talagang sobrang ingat. Maigpit po kasi talaga si Dison ngayon, lalo na bago ang RDO at bago ang nila, head nila. So, nakatikim kami dyan. Kaya pansinin nyo po, may mga matitigas talaga ulo eh. Meron talaga mga aggressive na mga seller na pili mo project namin from Lafayette, pero ginagawa nila ng paraan para maging project ng other project ni AJ Mark. Na hindi naman talaga, o diba? Malalakasan talaga loob nila, pero for sure, nakatikim na rin. Kaya wag po kayo magtampo na, Isasi, bakit ang dami na naglabas ang announcement? Ako ang hamon ko po lagi, sige po, nasa inyo naman. Kung gusto niyo po silang gayahin, lisensya niyo yung tapat. Di ba? Parang gano'n. Pero ang una talaga pong natatamaan, si developer. Ayun. So ngayon po, malakas ang loob natin at hindi po talaga kami nakapag-invite ng napakaraming brokers noon. So parang minadali ko lang si Ate Ellen. Ate, mata ka ng disco. Sabi ko gano'n. Kasi tuloy na, go na talaga naman. So ngayon po, ang open natin na sa inventory ay 494. Ang sad lang po, mamaya maglalabas naman po ako ng inventory for Sycamore na may 100,000 discount pa. Ang nakakalungkot hanggang ngayong December na lang po yun. So January po wala na tayong discount. Na yung promo discount sa PCP. Okay. 1 week na lang. Oo, 1 week na lang. Pero for sure naman po, magbibigay naman po si AJ man ng grace period kasi ang cut-off po natin by January is January 4. Okay, may open house po tayo. First open house naman po ng Sycamore, January 20. Okay, let's say po, meron kayo mapahold, meron kayo matrabaho hanggang January 4. Pwede ko naman ipahold nyo na sa akin, trabahoin nyo na po by January 4. Ipo-forward po sa akin nila Ate Ellen yung RA, di ba? So, para ma-avail pa po natin yung 100,000 discount. Case? Kaya yun. So, i-ano na po ninyo, i-out ko po kay ate yung 200 something na units na to. Nakamapa naman to eh. Yun, sige, nakamapa naman na po siya. Tapos, pati, may mapa na ate. Meron na ba ako nabigay? Wala pa? Asin wala pa ako dito nabigay? Sad naman. Sorry, sige, ngayon, mamaya i-forward natin. Sa ibang realty. Opo, sige po. Okay. So, yung tinatanong ni Tita kanina, lahat po ng project ni AJ Mark is available in Pag-ibig Bank and in-house cash financing. Yun lang, kapag po mga high-end, kung mapapansin niyo po, sa prices po na binibigay ko, marami po ay ang bank. Kasi po talagang sila yung suit for banko. Kasi mas mababa po talaga yung nagiging appraisal ni bank sa property ni AJ. Kaya we really refer talaga natin si Pag-ibig Financing. Lalo na kung mga 1 million lang naman siya. Pero kung 2.5 up, we suggest na po na mag-banko. Okay? In-house financing, pwede rin po
kung wala po ako doon, wala po akong pinasang sa price list, individual po kasi to. Individual po namin binibigay. Pero usually po, tinuturo ko talaga yan sa inyo kasi madali-madali lang naman po gawin si in-house financing. Yes. 9% per annum po. Yes, ma'am. 9% per annum, minimum of 3 years, maximum of 5 years. Ang malungkot lang kasi short term lang yung taon niya. 5 years lang po ang max. Mababa nga po interest unlike sa others, 10, 14, 16, opo, di ba, ma'am? Pero yun nga po, sagad sila. Kami po hanggang 3 to 5 years na nagpapautang si developer. Nadala po kasi kami kay GRS. 25 years na hindi mabayad. Opo, doon na tumira. So, nadala na sa AJ Mark po doon. Yon! For initial reservation, ang kailangan lang po isubmit ay, okay, ba't wala akong RA? Ang kailangan po may nag-forward po sa inyong reservation agreement. Naku, laki ng kasalanan ko. Sige. So, ang kailangan po, signed na BIS and reservation agreement. 1 month payslip na no need naman po na as in updated. Makita lang natin 2023. O kaya previous months niya, okay lang po yun. Makita lang namin na qualified si buyer. Valid IDs po, government na po hinihingi natin with signature. Kasi binabangga namin yan sa pumirma ng RA at ng BIS. Birth certificate or marriage contract po kasi para lang makorek natin, lalo na po yung mga buyer natin na gumagamit ng dalawang name, yung sa mga ganda-ganda, sa mga pinyedo at sa mga junior-junior. Di ba po? Kahit si buyer, hindi nila alam na ang Maria nila ay Mariang Buo. Ang ginagamit nila, Mariang MA. May mga ganun po tayo. Yung pakitulungan na lang po kami na mai-correct yun. Sige. Then, proof of billing. Any po yan. Meralco, water, credit cards. Wag lang po yung may mga for this connection. Okay, ha? Oo, kasi i-decline ko na po kagad dyan kasi di kayo magbayad ng tubig kuryente, mangungutang ng bahay. Kung nagre-renta naman po yung pwede natin gamitin yung kay landlord, may letter lang siya. Allowing to use the yard. Okay? O meron kasi po ako, naka-encounter ako, ang pinasa sa akin, Meralco for disconnection. O paano mo naman ipapasayin, di ba? Binalik ko naman po, binigyan ko ng chance. Baka nabayaran naman na. O baka lang kasi nakalimutan, di ba minsan nakakalimutan lang naman yung date. Hindi naman dahil sa hindi kayang bayaran. So binalik natin for Sycamore, 5,000 po yung ating minimum na reservation. Kasi si Sycamore po combination yan, hindi ko pa po i-announce pero may possible po na may parang deluxe po dyan, may 2-story, may duplex, hindi pa lang po natin siya depende po kasi sa nagiging need ng market. Pag super lakas po si Vicky at si Vicky 1, si Vicky 2, mag-Vicky 1, Vicky 2 tayo. Mas madami po siya. So, pero may mga plano po for duplex, 2-story, meron po dyan sa Sycamore. So, ang reservation lang po natin for Sycamore is 5K. Ang reservation po, non-refundable, aware naman tayo. Ha? Okay. Kasi meron pa rin talaga kasing buyer, nagre-refund pa rin ano. Kasi AJ po, papayag ako, pero wag lang lagi-lagi, 3 days po. Pero pag 1 week na po, hindi na po talaga. Inilalaban ko pa po yung kay accounting, hindi pa nag-agree kasi kami ng docs. Tsaka ni accounting previously, 3 days po pwede pa. Pero hindi naman po yung lagi-lagi. Baka masanay naman po. Sayang din ang CA niyo. Sa CA na gano'n. Okay. So, ay, ginamit ko po kasi ito. Basta po how to qualify the buyer, alam niyo naman po, lagi lang tayo mag-base sa required salary na naka-indicate yan sa price list. Net disposable income. Pag mababa ang sahod, ang pwede natin i-offer ko, borrower and additional equity. Di ba po? Pero si additional equity po, pinapasok na natin siya kagad sa yung terms niya ng first equity niya. Let's say po, ang required salary ay 21,000. Pero ang sahod po ni buyer ay 18,000. Paparecompute ko po yan. Magpapakuha po tayo ng bagong approved loan sa kanya. Pag na-approve po sa kanya, instead of 1.2, dahil sa bumaba ang sahod na ay 900 na lang,
Yung difference sa 300,000, ipapasok na natin kagad kay equity. Di ba, may una pa siyang equity, plus additional equity. I-divide natin yun kung ilang terms niya gusto. It's either 18 months, 24 months, or 36 months. Pero yung 18 months natin, zero interest. Yung 24 months natin and 36 months natin, may interest na po siyang 9% per annum. So yung 18 months na, ay yung 24 months natin, 18% po siya. Yung 24 months natin, sorry. Yung 24 natin ay 18 months. Yung 36 months natin, 27%. 18%, 27%. So 9 times 3, 27. 9 times 2 years, 18%. Okay? So pag basta po ang pinaka-minimum zero interest kay AJ Mark sa equity, 18 months. Pag lumagpas na po siya ng 18 months, 90 na siya, with interest na po kasi. Yun lang po siya. Okay, December 2023 announcements ay gone. Sa ngayon po, we have 24 months to pay equity, no interest, pero para lang po yan sa mga RFO. Pwede po ng Olive, pwede po ng Lafayette. Okay. RFO lang po siya pwede 24 months to pay zero interest. Kung kailan, kung kailan RFO, ano. So, pag RFO, sa RFO naman po, we're giving 10% discount. Promo lang po yan hanggang December na lang. Subject to approval po ng mga isasubmit ni buyer na documents. Kasi after po niya magbayad ng equity niya, the following month, ipaprocess na po namin yan kay Pag-ibig. 10% discount. Okay? So, ngayon lang po yan Si 10% po for full equity, for cash buyer, for 30% down payment pag in-house. Okay. Tapos po, we're giving 5% discount para po sa mga mag-full equity, magka-cash buyer, mag-30% down payment sa mga NRFO. Hindi na po sila required mag-submit ng complete docs. Initial docs na po ang kailangan. So, kada reservation, lagi po may initial requirements. Pinadali na po natin hindi niyo po kailangan dalhin sa akin personally si buyer. Phone interview lang po yan. Tapos na tayo. Ganun lang po siya. Until 31 lang yan, ma'am. Sir, yes sir. Hanggang 31, hanggang 4. Ayan, hanggang January 4. Ma-hold nyo lang po sa akin ang unit. I-hold ko po sa inyong unit, aantayin ko po yung documents niya hanggang January 4. Key? Or cash buyers number. Cash buyers po yan. After payment. Ano po? Ilang buwan ba? Mali ang makalipat. Ayun po. Sige, thank you sir na tanong mo. For move-in naman po natin, let's say si buyer po na take out na siya ng bangko, ng Pag-ibig. Sama na po natin, nag-cash na siya. Meron po silang punch list na tinatawag. So 60 days po yung ginagawa. Pag na-take out ni sir, gusto na lumipat, pinapupunta po natin si buyer sa site para po i-check ang unit niya. Pagpunta niya po sa site, diretso siya ng office para po mag-apply for move-in. So, doon pa na mag-i-start yung kanyang punch list na tinatawag. Major repair po or major na punch list na meron siya 60 days. Pero pag minor lang yan, 30 days. So, after po nun, tatawagan na po sila, i-receive na po nila yung susi nila kay engineer. Okay? So, ang processing naman po ng Pag-ibig natin at ng bangko for take-out, 3 to 4 months. Kapag nasubmit na po lahat ng requirements. Hindi po ito yung pag na-reserve Pag nasubmit na po lahat ng requirements, nakapag-sign na po ng loan docs, tsaka pa lang po tumatakbo yung 3 to 4 months. Para ma-take out kay Pag-ibig or kay bangko. Mapapansin niyo po, every reservation, wala po kami makapal na pinapipirmahan. Kasi po sayang ang papel kung hindi naman magtutuloy. So lahat lang po ng full equity, spot cash, yun lang po yung pinagsasign natin ng dokumento. Okay? Opo, kasi Maximum dahil po ako ng other developer, dahil pag reservation, makaganda. Sayang eh. Hindi Maximum naman ng 4 months, ma'am, yung approval. Sir? Maximum ng 4 months yung approval. Sir, ayokong pero yeah. I-ano po, depende pa rin kasi, lalo na kung wala mga findings. Nakakapagpa-approve po kami 1 month. Yun na naman. Yes, opo. Kapag po complete requirements, walang issue si buyer,
ang nagiging kong problema po namin kay Bayo, hindi kagad sumasagot si employer. Lalo na po pag abroad. And yun, naalala ko. Sa ngayon po, ang pag-ibig validation, may online, di ba? Alam naman po natin. Pero kasama na si SPA at si borrower. Dati po kasi, di ba, SPA kung SPA lang. Kaya kami ngayon, nahirapan kami sa site namin dahil minsan yung mabayan natin sa barko, mga walang signal. Hinahamulan na po namin kapag hindi na kailangan mag-picturean sila. Kasi kung hindi, mawawala na naman sila. Pero kapag hindi po kasi sila na-picturean during evaluation, pa-attend na naman po sila. So, i-expect nyo po yun na talaga pong medyo lalo pag siman, ang hirap-hirap po, lalo na pag nasa barko sila. So, please po niyan, 10. Pero po, huwag naman ninyong hingin kagad ng 10. Kasi minsan wala ang signatory namin. Pero po for sure, 10, nasa range lang yan ng 11, 12, 13, 14, 15. Nandun lang yan, i-release namin yan kay broker. Tatawagan ko yan, ate, kunin mo na yung check mo. O kaya pag nauna sa akin si ate Ellen na may check na kami, sige, check ko. O kaya minsan sa ate dumidiretso na sa accounting. 2,000 lang, eh, pinamanin po yung 2,000 eh. Sige nga, o, gawin natin 8,000 naman. Yun, thank you na tayo.